Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So welcome back to my YouTube channel. I'm Dung Bisaya. And now guys, before anything else, please subscribe my YouTube channel. It's Dung Bisaya. And please click the bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko. Okay po. Thank you. Okay. So guys, ngayon yung pag-uusapan naman natin ngayon is like yung nabubuhay na naman sa online na mga it's like yung mga scam, no? Yo di kaya yung mga pautang na naman na hindi naman legit, no? Na minsan yung iba is nanluloko lang, no? Nang i-scam. Okay. Nabuhay na naman siya, no? Kung napansin nyo nung COVID days, nung nag-start pa lang from March, di ba, March 16 until natapos yung modified enhanced community quarantine. So walang nagpaparamdam ng ganyan. So nabuhay ulit siya nung nag-GCQ. Guys naman, kung hindi naman makakatulong kayo para sa mga tao, no, sana wag naman ho ganun na nandito na naman ho tayo nagpaparamdam, no, nagpaparamdam na hindi makatulong, nagpaparamdam para manloko at mang-scam ng mga tao at mga inosente. So sana wag natin gawin yon sa kapwa natin, okay, kasi mahirap naman na may scam pa yung isang tao. Okay, so sana tayo din bago din tayo kumagat sa mga pakulo nila, isipin din muna natin na yun ba ay legit, yun ba ay tama. Okay, kasi sa punot dulo niyan, tayo pa rin ang babalikan, tayo pa rin yung masisira, di ba? Okay, nandun na tayo. So, kailangan natin ng pera. Lahat naman tayo kailangan. So, naman ako kahit before, dumaan din ako sa mga ganyan. So, kung kinakailangan naman na hindi naman ay mahalaga, so guys, wag na natin yun patulan sila, no? I-ignore mo na lang. Kung nagre-reviews ka, pass mo na lang siya. Okay? So, bago tayo pumasok sa mga ganyang problema, isipin muna natin, no, kung yun ba ay makakatulong sa atin o makakasira or something what. Okay? And alam naman natin halos sa online ngayon nandiyan na yung mga scammer, mga manluloko, basta may magawa lang sa buhay na sa tingin nila ay mapagkakakitaan nila. Okay? Which is hindi naman ho tama yun. Okay? Kaya mga kadong Bisaya, ito lamang po yung magiging advice ko sa inyo. Lagi nyo pong tatandaan na sa bawat pagsubok ng panahon, sa bawat minuto na dumaraan sa atin ay napakahalaga. Kung sa tingin natin ay yun ay hindi tama, yun ay makakasama sa ating sarili, wag na natin isiksik o gawin pa o isipin kung ano man yun. Bagkus, gumawa tayo ng mabuti. Diba? Doon tayo kung kinakailangan natin, kung walang-wala ka na talaga, doon ka sa legit na alam mo na yun ay hindi ka maluluko, hindi ka maiisahan, hindi ka madidihado. So, isipin mo rin kasi nasa iyo din yan eh. Diba? Kung ikaw ay mag-iisip, kung ikaw ay malalaman mo kung ano yung mga tamang paraan, mismo ikaw sa sarili mo ay hindi ka maluluko kahit nino man. Okay? So, kaya ko lang to ngayon na nasabi kasi nga nakita ko talaga sa mga feeds dito sa Facebook ko is nandyan na naman siya nagkakalat. So, hindi ko na kailangan pangalanan yon. Okay? Kasi alam naman nila kung ano yung tama at mali. So, sabi ko nga, before ka pumasok sa mga ganon, pwede mo naman muna i-reviews din. So, hindi siya lahat. So, meron namang mga goods, meron naman or something like that. So, yun. Pero kung sana, dun sa mga ganyan, yung mga nagpapautang, kung tutulong naman tayo sa kapwa, wag naman yung masyadong malaking tubo, no? Kasi
umutang ka ng 1,000, tutubuan ng 200, tapos hindi mo nabayaran, tutubo na naman another man na 200, magiging 1,400 na. Napakalaki ng ganun, di ba? So, siguro kung okay lang naman 10% a month, di ba? Parang ganun. Kasi ako guys, dumaan din ako sa ganyan as in baon na baon ako. Oo. So, lahat tayo merong napagdaanan. Hindi natin maitanggi sa sarili. Sa hirap ba naman ng panahon? At wala namang gustong mangyari yan na mangyari sa buhay natin, di ba? So, ito na lang yung nakikita kong paraan. Kung ikaw ay may natatagong pera or something na ganyan, mag-isip ka ng anong pwedeng business mong gawin, anong pwede mong magawa sa araw-araw na meron ka lang maibalik sa'yo or may maibili ng pagkain, di ba? And sa ngayon, syempre kadalasan talaga hindi pa nakakapag-start sa work, hindi pa nakakapagtrabaho. So para sa akin maraming paraan. Hanapin mo, nandyan yung solusyon. Huwag natin din isipin na porque wala na talaga. Hanapan mo ng solusyon. Meron yan. Always hanapan ng solusyon. Hindi naman tayo bibigyan ng problema kung wala tong solusyon. Huwag mo lang isipin na hindi mo kaya. Okay? And I hope na sana ay may natutunan kayo dun sa mga sinabi ko. And guys, maraming salamat din po sa mga nag-subscribe, and sa mga hindi pa po, please subscribe my YouTube channel. And thank you so much po sa inyong lahat. Okay, at nga pala may pahabol pa ako. So yun naman yung mga bigla na lang sumusulpot, no, sa Facebook, sa Messenger, yung mga nagsisend ng kung ano-ano. Guys, please lang, wag kayong mag-reply hanggat hindi nyo kilala kung sino yung nag-send. Wag kayong magtitiwala kasi mahirap na po sa ngayon. Okay? So alam nga yung mga ganyan kasi, yung mga nag-scam or yung mga naluloko, dyan yan sila lumalabas pag sa tingin nila ay nasa, for example ngayon yung nangyari, nagkaroon tayo ng COVID, di ba? So nansasamantala sila. Kaya huwag kayong maniniwala guys, yung mga minsan yung iba yung nagfa-fundraise ng mga tulong o humihingi ng tulong. Hindi ko rin sinasabi po na lahat ha, yung iba lamang po. Okay? Huwag din basta-basta. Okay? Pero kung sa tingin nyo naman yun ay legit, ay totoo, edi tumulong tayo ng bukal din sa puso natin. At huwag na tayong magreklamo na tumulong, kasi yung iba tumulong na, nagrereklamo pa. Pasalamat tayo, tumulong tayo, hindi yun tayo ang tinulungan, kasi mas mahirap po yun, di ba? And ano pa ba yun? And lagi nyo lang pong tatandaan na itong crisis na nangyayari sa atin ngayon ay malalagpasan natin, at hangad ko na tayong lahat ay tulong-tulong sa paglutas ng problema ito, kasi hindi naman tayo bibigyan ng problema hanggat hindi natin kaya, diba? Lahat ng paraan, lahat ng problema may solusyon, diba? Sa taong may tiyaga or sipag at tiyaga. Okay? And lagi niyong tatandaan na ang buhay ng isang tao ay napakahalaga. Okay? Lalo na yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, alagaan natin sila, okay, ng maayos, at pasundin ng maayos sa tamang pagpapasunod, no, bilang mga anak at bilang isang magulang. So tayo ay magpakita sa kanila bilang isang pagiging magandang ehemplo, no, sa buhay natin. Hindi lamang naibigay na natin yung gusto nila para lang sabihin na very supportive ka. Hindi yun tama. Ang pagbibigay sa kanila ng tamang suporta, tamang pag-aalaga is yung nakikita mo na sila ay sumusunod, sila ay takot, hindi lamang takot sa iyo, kundi sumusunod yun kasi naipapakita mo kung ano yung tama o asal na nakikita nila sa iyo, kasi sa iyo din yan nanggagaling yung attitude nila, di ba? Tama nga naman ang sabi, kung ano yung tinuturo ng magulang, it's reflect sa kanilang anak. Ganon din yan sa school.
Yan yung para sa akin lang, ha? Para sa akin, it's my own opinion. Kaya guys, sa lahat ng mga sinabi ko, nasa sa inyo din po yun. Kung maniniwala kayo o hindi, ang importante ay pinaalalahanan ko kayo kasi pansin naman po natin, di ba, na meron talaga naman nagkakalat sa social media. Huwag na huwag po agad magpapaniwala, mag-research kung yun ba ay legit. Okay? Ang mahalaga ay naging wise ka at naging mas maano ka, naging mapagmatyag, di ba, sa kapwa mo at sa ibang tao. Ang importante, wala kang ginagawang masama. Okay? And that's all for today. It's about the scammer. Wow, the scammer is, marami naman talagang scammer. So, mag-ingat po tayo doon. Okay? And thank you so much. And please subscribe my YouTube channel. It's Dong Bisaya. Thank you. Bye-bye. And good luck.